Isang buhay na bigla na lang nawala ang malagim na sinapit ni Isabel Sofia Tablate. Isang tahimik na hapon ng Lunes sa Pasig City ang biglang binalot ng lungkot at pangamba. Isang balitang walang sinumang magulang ang gustong marinig. Isang balitang nagdulot ng matinding sakit sa puso ng isang pamilya. Si Isabel Sofia Tablate ay natagpuang wala ng buhay sa loob ng isang pribadong compound sa Barangay Santolan, Pasig City noong March 23, 2026. Matapos ang 5 araw ng paghahanap sa dalagitang nawawala, natagpuan na, ngunit wala ng buhay ang 15 anyos na si Isabel Sofia Tablate. Si Sofia, isang simpleng dalagita, masayahin, magalang at puno ng pangarap sa buhay. Ayon sa kanyang pamilya, ipinanganak siya noong 2010, isang batang lumaki na may pagmamahal sa kanyang mga magulang na sina J.R. Tablate at ang kanyang ina, na buong pusong gumabay sa kanya sa bawat hakbang ng kanyang paglaki. Malapit si Sofia sa kanyang pamilya, isang anak na hindi sakit ng ulo, kundi inspirasyon. Ngunit sino ang mag-aakala na ang isang normal na araw ay mauuwi sa trahedya? March 18, ang araw na huling nakita si Sofia. Ayon sa kanyang ama, isang ordinaryong araw lamang iyon. Pumasok si Sofia sa kanyang paaralan sa Quezon City. Walang kakaiba, walang senyales na problema, walang indikasyon na may masamang mangyayari. Bandang hapon matapos ang kanyang klase, nagpaalam si Sofia na uuwi na siya. Sa pamamagitan ng isang messaging app, nakipag-usap pa siya sa kanyang ama, isang simpleng usapan, walang bahid ng kaba, walang bakas ng pangamba. Hindi alam ng kanyang ama na iyon na pala ang huli nilang pag-uusap. Bandang 5:00 ng hapon, ito ang araw na huling makita si Sofia kasama ang kanyang kaibigan. Ayon sa salaysay ng naturang kaibigan, naghiwalay sila sa LRT Santolan Station. Mula roon, nakita pa si Sofia na naglalakad malapit sa Santolan Bridge papunta sa direksyon ng SM Marikina. Suot niya ang isang kulay abong spaghetti strap na damit, dark jeans at puting sneakers. Isang normal na itsura ng isang batang pauwi. Walang kaalam-alam sa panganib na naghihintay. Ngunit habang lumilipas ang oras, hindi na siya nakauwi. Sa simula, umaasa ang pamilya na baka na traffic lamang, baka naubusan ng load, baka may napuntahan lang saglit. Ngunit habang lumalalim ang gabi, ang pag-aalala ay napalitan ng matinding takot. Isang amang naghahanap, si J.R. Tablate, hindi mapakali. Tinawagan ng anak, nag-message, naghanap ng kahit anong palatandaan, ngunit walang sagot. Doon na siya nagsimulang magtanong sa mga kaibigan ni Sofia at doon niya nalaman ang huling pagkakataong may nakakita sa kanyang anak. Isang investigasyon ang simulan, agad na kumilos ang Pasig City Police, isang special investigation team ang binuo upang hanapin ang nawawalang dalagita araw at gabi. Walang tigil ang paghahanap. Sinuyod ang mga CCTV, kinapanayam ang mga saksi, sinundan ang bawat posibleng leads, umaasa ang lahat na siya ay matagpuan ng buhay. Ngunit ang pag-asa ay nauwi sa bangungot. Bago ko ipagpatuloy, kung nagustuhan nyo ang kwentong ito, sana po ay masuportahan nyo ang Ate Jo Story PH sa pamamagitan ng pag-like, pag-share, follow at pag-subscribe para maging updated sa mga susunod pang kwento ng misteryo, hustisya at katotohanan. Maraming salamat po sa inyong suporta. Ang pagpapatuloy. March 23, ang malagim na pagtuklas. Sa loob ng isang pribadong compound sa Barangay Santolan, Pasig City, natagpuan ang katawan ni Sofia. Wala ng buhay. Isang eksenang hindi kayang tanggapin ng kahit sinong magulang. Isang bangungot na naging realidad. Ayon sa paunang ulat ng pulisya, may natagpuang nylon cord ilang metro mula sa kanyang katawan. Agad rumisponde ang mga emergency responders. Sinuri ang katawan sa mismong lugar. Kasunod nito, dumating ang mga forensic experts mula sa Eastern Police District upang magsagawa ng mas masusing investigasyon. Sa kabila ng mga pangyayari, isang tanong ang bumabagabag sa lahat.
ano ang nangyari kay Sophia. Ayon sa mga otoridad, wala silang nakitang indikasyon na may alitan si Sophia sa kanyang pamilya. Walang kaaway, walang kilalang problema. Isang inosenteng dalagita na bigla na lang nawala. Ang kanyang pamilya ay lubog sa matinding dalamhati. Ang dating masayang tahanan napalitan ng katahimikan at iyakan. Ang bawat sulok ng bahay puno ng alaala ni Sophia. Mga ngiti, mga pangarap, mga planong hindi na matutupad. Isang upuang bakante sa hapagkainan. Isang kwarto na hindi na muling magigising sa kanyang presensya. At isang pusong wasak na pilit naghahanap ng kasagutan. Panawagan ng hustisya. Sa gitna ng sakit at pagdadalamhati, nananawagan ng pamilya ni Sophia, isang katarungan para sa isang batang buhay na biglang pinutol. Katarungan para sa isang anak na hindi na makakauwi kailanman. Panawagan sa publiko, sa sinumang may alam, sa sinumang may nakakita, sa sinumang may impormasyon, huwag po kayong matakot. Ang inyong boses maaaring maging susi sa pagbibigay ng katarungan. Isang paalala sa lahat, ang sinapit ni Isabel Sophia Tablate ay isang masakit na paalala na sa isang iglap, maaaring magbago ang lahat. Kaya sa bawat magulang, sa bawat anak, pahalagahan ang bawat sandali. Hiyakapin ang isa't isa at siguraduhing ligtas ang bawat isa. Pakikiramay sa pamilya ni Sophia. Walang salitang sapat upang mapawi ang inyong sakit. Ngunit kasama nyo ang buong komunidad sa panalangin. Naway makamit nyo ang katarungang inyong hinahanap at naway matagpuan nyo ang lakas sa gitna ng napakalalim na dalamhati. Si Isabel Sophia Tablate hindi na muling makakapagsalita. Sa pagtatapos ng kwentong ito, hindi lamang ito tungkol sa isang krimen. Hindi lamang ito tungkol sa pagkawala. Ito ay kwento ng isang buhay, isang batang puno ng pangarap, isang anak na minahal, isang pamilyang iniwan sa matinding sakit. Si Isabel Sophia Tablate, maaaring wala na sa mundong ito, ngunit ang kanyang alaala ay mananatiling buhay sa puso ng mga nagmamahal sa kanya. Ang kanyang ngiti, ang kanyang mga pangarap at ang kanyang inosenteng buhay na kinitil ay magsisilbing paalala sa ating lahat na ang katotohanan ay hindi dapat ipagkait. Ngunit ang kanyang kwento, ang kanyang alaala ay mananatiling buhay. Bilang panawagan ng katotohanan at katarungan, ito ang kwento ng isang buhay na biglang naputol sa isang kwentong hindi dapat makalimutan. Sa may alam, sa mga nakakita, ang inyong katahimikan ay maaaring magpatagal sa pagdurusa ng isang pamilya. Magsalita, tumindig, makialam dahil ang katotohanan ay kailangang lumabas. At sa pamilya ni Sophia, ang inyong laban ay hindi nyo kailangang harapin ng mag-isa. Kasama nyo ang bawat pusong nakikiramay, bawat panalangin inialay, at bawat taong naniniwala na makamit ang inyong katarungan. Ito ang inyong lingkod, Ate Jo Story PH, nag-uulat para sa katotohanan, para sa hustisya at para sa boses na pinatahimik. Madamo nga salamat sa inyong tanan.